Purihin ng Panginoon, muli ay isang mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Samahan po ninyo ako sa mga sandali ng pag-aaral at pagtuklas sa ganda ng ating pananampalatayang Katoliko dito po sa ating programang Depend the Faith sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. At sa pagpasok po ng bagong taon, 2025, ay magandang pag-usapan natin, ating talakayin ang tungkol sa katotohanan ng iisang simbahang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, may ilang mga sekta na nagkiklaim sila ang tunay, sila ang tinayo ng ating Panginoong Hesukristo, at ang simbahang Iglesia Katolika ay hindi tunay na simbahan ni Jesus. So kung ito po ang ating susuriin, meron po tayong mga ilang referensya na gagamitin upang pasubalian po ang kanilang aligasyon na sila ang totoong simbahan at ang Iglesia Katolika ay hindi mula kay Kristo. Meron po isang babasahin, alam naman niyo kung kayo'y laging sumusubayway dito sa ating programang Depend the Faith, may paborito po tayong babasahin at ito po ay ang pasugo. So ang pasugo po, para sa kaalaman ng mga ngayon lamang nanonood sa atin, ang pasugo po ay isang magazine na official publication ng isang grupo dito sa Pilipinas, ang Iglesia ni Cristo 1914. So ba't ko sinabing 1914? Sapagkat na-establish ang kanilang samahan, society, sa taong July 27, 1914. At ang nagparehistro sa gobyerno upang sila'y tawaging unipersonal corporation or society called Iglesia ni Cristo ay si Ginoong Felix Manalo. Sa tunay na pangalan, Felix Manalo Isagun. Pero binaligtad niya ang kanyang pangalan, yung kanyang family name, instead na Isagun ang gamitin niya, Y-S-A-G-U-N, ginamit niya yung kanyang middle name na Manalo. Kaya mas kilala siya as Felix Manalo instead na Felix Isagun. Now, bakit ko po tinutukoy iyon? Sapagkat dito po sa kanilang magazine, kung saan nga po ay gagamitin nating referensya upang pasubalian yung kanilang claim na sila ang tunay at ang Iglesia Katolika ay peke, no? Masakit pakinggan, pero yun ang kanilang sinasabi, ay kunin natin yung ilang bahagi dito sa kanilang artikulo. Ito nga po ay nilathala ng May 2000, year 2000, volume 52, number 5. At sa pahina 13 ay meron pong isang bahagi dito na hayaan yung basahin ko. Ang titulo po ng kanilang artikulo, kung saan nagsimula ang lahat. Kaya hayaan po ninyong basahin ko yung ilang bahagi. Ganito po ang sabi. Hindi nagtatag ng isang bagong iglesia ang kapatid na Manalo. Ito nga po si Felix Manalo, no? Hindi nagtatag ng isang bagong iglesia ang kapatid na Manalo. Ang isinagawa niya ay ang pagpapanumbalik ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat ito'y natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Dahil dito, kailangang ito'y muling bumangon. So yung akin pong binasa ay bahagi ng artikulo kung saan nagsimula ang lahat. At ito po, malinaw na malinaw, nanggaling sa kanilang official magazine, ang Pasugo. Now, intindihin natin, hindi pala nagtatag si Ginoong Felix Manalo ng isang bagong iglesia eh. Ano daw ang ginawa ni Felix Manalo? Siya daw ay nagsagawa ng pagpapanumbalik, ibinalik. Bakit? Sapagkat natalikod.
Pag sinabing natalikod, nawala, nag-collapse. Yan yung mga ibang kahalintulad na termino ng natalikod. Ang tanong, totoo po ba ang claim ni Felix Manalo at ng kanyang itinatag na iglesia na yung simbahang tinayo ni Jesus, kasi may pag-amin naman siya dito sa kanyang pasugo may tinatag na simbahan si Jesus at ang simbahang tinatag ni Jesus ay natalikod pagkamatay ng mga apostol. Totoo po ba yung claim na ito ng Samahang Iglesia ni Cristo 1914, tinatag ni Ginoong Felix Manalo? Hindi po ako ang sasagot. Hayaan po nating mismong ang tala sa Biblia ang sumagot. Meron po tayong sipi ng Biblia dito. Paborito po natin ito ngayon. Bagong lathala po ito ng Philippine Bible Society. Ang pangalan po ay The New Testament Pinoy Version. Pero kung hindi nyo kursunada ito, pwede naman po kayong kumuha ng ibang sipi ng mga Biblia na paborito ninyo. At lahat po ng sasabihin kong talata dito ay pwede naman ninyong basahin dun sa mga Bible na meron available sa inyo. Ngayon, saan po natin pwedeng kunin yung sagot na natalikod ang simbahang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Unang-una, yung claim po ng Iglesia ni Cristo 1914, yung turo po ni Ginoong Felix Manalo na minana ng kanyang anak na si Eranio Manalo, na minana ng kanyang apo na si Eduardo Manalo, na kasalukuyang executive minister ngayon, at ipinapalaganap ng mga ministro ng kanilang grupo, ng kanilang sekta. Sagutin natin. Totoo ba? Totoo ba na natalikod ang simbahan ni Jesus? Una, pag ganun po ang ating paniniwala, lalabas po sinungaling si Jesus. Oh, bakit naman Brother Marco lalabas na sinungaling si Jesus? Basahin ko po sa inyo ang kanyang pangako. Doon po sa Matthew chapter 16, verse 18, ay maliwanag pong sinabi niya yung institusyon ng kanyang simbahang itinayo. Ang sabi niya po diyan, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. At hindi magtatagumpay laban sa kanya ang kapangyarihan ng kamatayan. Nung itinayo ni Jesus ang kanyang simbahan, ang sabi ni Jesus, salita ni Jesus, hindi mananaig sa kanya ang kapangyarihan ng kamatayan. Wala pong kamatayan ang simbahang tinayo ni Jesus. Kaya naman pala, mula noong 33 AD hanggang ngayong 2025, ang simbahan ni Jesus ay laganap sa buong daigdig. Laganap sa buong sanlibutan. Maraming imperyo ang nagtangkang gumiba sa simbahan ni Jesus. Partikular ang imperyo ng Roma, maraming emperador dyan, tinangkang sirain, tinangkang durugin ang simbahang tinayo ni Jesus, pero hindi sila nagtagumpay. Kaya ang simbahan ni Jesus, mula noon, sa salitang ito sa Mateo 16:18 hanggang ngayong 2025, ay nananatiling buhay, aktibo, at laganap sa buong daigdig. Asan doon, Brother Marco, yung sagot na hindi natalikod? Ang liwanag, di ba? Hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Iba naman po yung natalikod. Iba naman po yung kamatayan. No, iisa po ang ibinibigay na kahulugan ng grupong Iglesia ni Cristo 1914 ni Felix Manalo doon sa natalikod at sa namatay. Kasi yung kanilang claim na natalikod, ibig sabihin na wala ang simbahang tinayo ni Jesus. Kaya nga sa artikulo nila sa iglesia, sa pasugo, sinabi dito na hindi nagtayo si Felix Manalo ng isang bagong iglesia, kundi ibinangon niya yung natalikod. Ibig sabihin na wala, natumba. E di contradicted na po agad. Doon sa sinabi ni Jesus, hindi makapananaig sa kanya ang kapangyarihan ng kamatayan. Ngayon, mag-focus pa tayo. Totoo ba yon? Yung sabi ng claim ng Iglesia ni Cristo 9:14, natalikod. Muli nating tunghayan po ang isang bahagi sa Mateo chapter 28. Mateo chapter 28, verse 19. Ganito po ang sabi ng Panginoong Yesus. Kaya, sige, lumakad kayo
at gawin ninyong disciples ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. I-baptize nyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, Matthew 28, turuan nyo silang sundin ang lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, kasama ninyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ano po ang commitment ng ating Panginoong Jesucristo? Sa kanyang pagpapahayo, ito yung tinatawag na The Great Commission. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Natapos na po ba ang panahon? Hindi po. Ano ang commitment ni Jesus? Lagi niyang kasama ang kanyang simbahan. Lagi niyang kasama ang kanyang pinahayo at ipinalaganap na aral sa buong sanlibutan. Therefore, kung lagi siyang kasama, how come, paanong mangyayari na natalikod o nawala ang simbahang tinayo niya? Lagi siyang kasama. Yun yung sinasabi ko, mga mahal kong taga-subaybay, na kung maniniwala tayo sa claim ng grupo ni Felix Manalo na natalikod ang simbahan ni Jesus, sinungaling si Jesus. Bakit? Iniwan niya siguro yung kanyang simbahan. Contradicted doon sa kanyang sinasabi sa Matthew 28:19, tandaan ninyo, ako'y kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. O verse 20 ng Matthew 28. So mga ginigiliw kong taga-subaybay, bukod po riyan, sabi ng Iglesia ni Cristo sa kanilang pasugo, sapagkat natalikod sa pananampalataya. Oops, teka lang po, totoo kaya iyon? Hayaan po nating Biblia muli ang sumagot. Ano po ang commitment? Ginagamit ko yung term na commitment para may diin. Ano ang commitment ng ating Panginoong Jesucristo tungkol nga po sa kanyang mga pinahayong alagad na nagpahayag ng kanyang iniaral? Ano ang kanyang commitment? Basahin po natin sa Biblia uli. Hayaan nating Biblia ang sumagot sa bahagi ng Juan chapter 14, verse 15 hanggang 16. Kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang mga utos ko. Verse 16, kakausapin ko ang Ama na ipadala ang Holy Spirit sa inyo para lagi nyo siyang makakasama at tutulungan niya kayo. Siyang Espiritu na nagre-reveal ng katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi matatanggap ng mundo ang Holy Spirit kasi hindi siya nakikita o nakikilala ng mga tao. Pero kilala nyo ang Holy Spirit kasi palagi nyo siyang kasama at siya'y nasa inyo. Sa verse 26 ng John chapter 14, ganito po ang sabi ng Panginoon, darating ang Holy Spirit para tulungan kayo. Ipadadala siya ng Ama sa pangalan ko. Take note po yung sasabihin kong bahaging ito. Ituturo at ipapaalala niya sa inyo ang lahat ng mga sinabi ko. Sino daw po yung isusugo ng Panginoong Jesucristo? Hiniling sa Ama? Ang Espiritu Santo. Ano po ang magiging working relationship ng Holy Spirit sa mga alagad na inutusan niyang humayo sa buong sanlibutan? Ang sabi po ng Biblia, ituturo at ipapaalala niya sa inyo ang lahat ng mga sinabi ko. So ito ay kumukontra uli dito sa Pasugo Magazine na nagsasabing natalikod sa pananampalataya, natalikod sa aral ang simbahang tinayo ni Jesus pagkamatay ng mga apostol. Lalabas, hindi lang pala si Jesus ang sinungaling, hindi lang pala si Jesus ang nang-iwan, pati ang Espiritu Santo. Basahin ko pa po ang isang bahagi sa John, Gospel of St. John, chapter 15, verse 26. Ipadadala ko sa inyo ang Espiritu na galing sa Ama.
tutulungan niya kayo. Ipapakita niya ang katotohanan at magsasalita siya tungkol sa akin. Magsasalita din kayo tungkol sa akin kasi kasama ko na kayo sa simula pa lamang. Pwede po bang matalikod ng simbahang tinayo ni Jesus? Pwede po bang mawala o mamatay? Hindi. Bakit? Meron pong pangako ang Panginoong Jesus. Kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ipadadala ko ang Espiritu Santo para turuan kayo to rewind all my teachings. Hindi pwedeng magkamali ang Espiritu Santo. Hindi pwedeng iiwan ang Espiritu Santo. Hindi pwedeng iiwan ni Jesus ang simbahang itinayo niya. Kaya mga ginigiliw kong taga-subaybay, maging maingat po tayo sa mga mandarayang turo at sa mga claim ng iba na sila ang tunay na simbahan, ngunit sa katotohanan, sila po ay mga bulaan. Maraming salamat po sa inyong muling pagsama sa akin hanggang sa mga susunod nating pagtatanghal dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po, si Brother Marco Evangelista, laging nagsasabing, tandaan natin, ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel.